Magandang araw! May mga iba't ibang gulay na naman nga ako na pangpakbet, kaya naman magpapakbet nga ulit tayo ngayong araw. May katuray nga din akong nakuha, kaya ihahalo ko na nga rin dito sa pakbet. Habang nalilibang at tahimik pa nga yung kambal ay sasamantalahin ko na. Sa mga hindi nakakaalam at sa hindi pamilyar nga dito sa gulay na ito ay ito po yung katuray, at pwede mo nga siyang ilaga at pwedeng isahog sa munggo at pwede lalo na sa pakbet. At para nga sa hindi pa nakakatikim nito ay talagang napakasarap. Sinasabi ko na nga sa inyo na siguradong magugustuhan nyo at uulit-ulitin nyo rin. Yung iba nga ay sinasabing mapait-pait nga raw ito, pero sa lasa ko naman ay okay. Depende na rin siguro yun sa puno. May iba't ibang klaseng variety nga rin itong katuray, at meron pa nga akong nakita na parang pulaklak dahil may kulay. At habang abala nga ako ay mas abalang-abala pa nga sila sa kakalaro nila. Nakasalampak na nga yung isang kambal at lalaro na nga sila ng lupa. Paminsan-minsan nga din ay hinahayaan ko silang maglaro ng lupa para naman ma-experience din nila yung paglalaro ng malaya. At dahil nakahanda naman na yung ating mga gulay ay atin naman na itong pagsasama-samahin at huhugasan natin muna bago natin ilagay sa ating kaserola. Huhugasan na nga lang din natin mabuti at sisiguraduhin malinis na malinis. May narinig pa nga ako minsan na nagsabi na di baling paminsan-minsan ay madumi ka sa bahay, pero sa usaping pagluluto ay dapat parating sigurado kang laging malinis ang luto mo. Na bagay naman na aking sinang-ayunan at aking tinandaan, lalo na nga kapag may mga bata at maliliit kang miyembro ng inyong pamilya, ay sigurado dapat na ang inahaharap mong pagkain sa kanila ay malinis talaga. Pinaghalo-halo ko na nga yung mga gulay, bukod lang yung sa katuray dahil mabilis nga yung maluto, kaya mamaya-maya pa natin yung ilalagay. Hiniwa ko na nga rin yung mga kamatis para maisabay na nga. At syempre pa, dahil pinakbet ay hindi mawawala nga ang bagoong. Yung ibang nagluluto nga ng pinakbet ay nagdadagdag pa nga ng asin. Pero ako ay hindi na nga, dahil dinadagdagan ko na ng bagoong. Nilagyan ko na nga rin yan ng pechin at tinignan ko na nga rin yung aking sinasaing kung luto na. At dahil nga luto na ay hahanguin ko na para maisalang na natin itong ating pangpakbet. Katulad nga ng dati ay hintay lang natin yung maluto dahil kumpleto naman na yan sa ating ricado. At yan nga ang aking sinasabi, yung palapit-lapit na yung mamaya iiyak na. At ayan na nga, nakikita nyo na. Nanawa na nga sa paglalaro at sigurado ko lang ay nagugutom na nga. 1 taon at 7 buwan na siya, pero dumedede pa nga rin. Breastfeeding nga ako dito sa isa, at sa isa naman ay bottle feeding. Kaya pinadede ko nga muna. At maya-maya nga pagkatingin ko medyo kumukulo-kulo na, kaya naman nagdagdag na nga rin ako ng tubig. At pagkatapos ay tinakpan ko lang ulit at hihintay na lang natin yan na maluto ng mabuti yung mga gulay. Hindi pa man nga nalulutong mabuti, pero umaamoy na nga ang bango. At sigurado nga ako na mga oras na yan ay naaamoy na nga ng mga kapitbahay ang amoy. At dahil nga tabi-tabi lang kami ng bahay, ay naaamoy nga namin ang niluluto ng bawat isa. At dahil nga nakasanayang ulam na nga ito sa amin, ay siguradong nahulaan na nga nila kung anong ulam namin ngayon. Nang maluto na nga yung iba pang mga gulay, ay ilalagay ko na nga rin itong katuray. At naglagay na nga rin pala ako ng kaunting matamis dyan sa ating niluluto para naman magbalanse yung lasa. Lulubog-lubog ko lang yung katuray sa sabaw para madali namang maluto yung katuray. At para na din makasipsip siya ng lasa. At kung kayo naman ay may budget na panghalo dito at pangsahog na piritong isda, inihaw na isda, o kundi kaya naman ay chicharon, ay pwede nyo nang ilagay dyan sa ibabaw para maisabay na sa pagluluto. At pagkatingin ko nga dito sa aking niluluto ay luto na nga, kaya naman pwede na nating hanguin yan. Pero bago ko nga hinago ay tinikman ko muna para naman matikman ko yung lasa kung ano ba, kung nasobrahan ba sa alat o kulang sa alat. Pero pagkatikim ko nga ay okay na, kaya naman hinahaw ko na nga at nagsalang na nga rin ako ng tubig para hindi rin masayang dingas ng kahoy. Nang mahango ko nga ay kaagad na nga akong naghain dahil medyo gutom-gutom na nga, kaya para makakain na rin. Tignan nyo nga mga kananay ko itong ating niluto kung gaano kasarap itsura, at tingin pa lang talagang siguradong mapaparami na naman ang ating kain. Nagsasantok pa nga lang ako, pero nananakam na nga ako talaga. Halina nga kayo mga kananay at samahan nyo na nga ako sa aking pagkain. Kapag ganito nga ang uulamin mo ay siguradong hindi ka magsasawa at hindi mo nga mahihindian. Nakadagdag pa nga sa sarap yung ating inilagay na katuray. Sa totoo lang mga kananay, first time ko lang din talaga naglagay ng katuray. Talagang experiment ko lang
ito, pero talagang napakasarap talaga nung kinalabasan. Madalas talaga in-experiment ko lang yung mga niluluto ko dahil nga sayang yung mga gulay kung masisira lang. Kaya minsan kahit hindi ko alam kung pwede bang paghalu-haluin ay pinaghahalo-halo ko na. Pero sa tuwing nga nag-experiment ako ng ganyan ay maganda naman yung kinakalabasan at masarap naman talaga. At nagugustuhan nga rin naman ng aking mga anak, kaya nakapakasarap din talaga sa pakiramdam. At natutuwa lang din ako dahil na-appreciate nila yung aking mga niluluto. At hanggang dyan na nga lang muna mga kananay dahil ako'y kakain pa dito. Thank you Lord sa mga pagpapala. Salamat sa panonood mga kananay. Hanggang sa muli, nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon.